Naranasan mo na bang yung ibuhos mo lahat? Lahat ng energy mo sa isang idea, isang project, o isang vision para sa team mo, ganyan. Oo. Tapos pag-present mo, ang sasalubong sa'yo, katahimikan. O di kaya yung mga tingin na parang, Ano na naman yan? oh, yung ganong tingin, yung feeling na ang ganda-ganda ng plano mo sa isip mo, pero biglang parang may pader. At 'di ba ang unang instinct natin kapag may pader, pag may ganong resistance, ay isipin agad, teka, may mali ba sa akin? Baka mali yung idea Baka ko. mali yung idea. Pero, looking at the materials na pinatala mo, parang may sinusuggest silang ibang-ibang perspective. Ah, Paano kung yung pader na yan, yung pagtutol, ay hindi pala sign na dapat kang huminto? okay. Paano kung yan mismo ang sign na, uy, you're onto something? That's a challenging thought. Kasi sanay tayong isipin na ang opposition, stop sign yan eh. Pero yun yung mission natin ngayon, no? Yun nga. Based sa mga sources na to, i-reframe natin yan. Susubukan nating intindihin bakit ba may pagtutol. Tapos titingnan natin yung dalawang case studies. Oo, sina Nehemiah at Gideon. Tama. At ang pinaka-importante, paano mo magagamit yung mga batong ipinupukol sa'yo para mismo sa pagtayo ng vision mo. Exactly. At para masagot yan, kailangan nating magsimula sa pinakaugat, di ba? Kailangan nating intindihin on a human level bakit nga ba tayo tumututol sa pagbabago. Right. Kasi the sources point to some very deep-seated reasons. Hindi lang yan dahil nega sila. Oo, at isa sa mga unang tumatak sa akin ay yung takot sa hindi alam, fear of the unknown. Classic yan. Naalala ko yung isang office meeting, nag-announce sila ng bagong software. Wala namang may ayaw dun sa luma pero grabe yung reaction ng lahat, parang guguho na ang mundo. Kasi mas komportable tayo sa familiar. Kahit yung familiar may problema, no? Kahit hindi perfect. Oo. Exactly. Ang tawag nga dyan, status quo bias. Mas gustuhin pa ng utak natin ang isang predictable na problema kesa sa isang uncertain na solusyon. Wow. At maganda yung example sa materials. Isang simbahan daw na gustong baguhin yung worship style nila para maabot yung mga kabataan. Okay. Para sa mga matatagal ng miyembro, hindi lang yan pagbabago ng kanta. Para sa kanila, baka yun yung pagkawala ng spiritual home na nakasanayan nila. Grabe yung emotional driver nun. Connected dyan, I guess, yung pangalawa, yung takot na may mawala. Fear of loss. Ayun. Kasi pag may bago, may luma na kailangang bitawan. Pwedeng comfort, pwedeng influence, pwedeng Budget. yes. At i-emphasize talaga yan ng mga authors, mas matimbang sa atin yung potential loss kesa sa potential gain. Talaga? Oo. So pag may bago kang vision, ang unang tanong sa isip ng marami, consciously man o hindi, anong mawawala sa akin dito? May point. Halimbawa, may bago kang ministry program. Maganda. Pero yung pondo pala para dyan, kukunin sa budget ng isang long-running, minamahal na project. Ayun. Magkakaroon talaga ng resistance. Magkakaroon. Hindi dahil ayaw nila sa bago, kundi dahil takot silang mawala yung luma. At syempre, minsan, hindi naman ganun kalalim yung dahilan, no? Minsan dahil lang sa hindi pagkakaunawaan. Simple as that. Totoo yan. Kung malabo yung paliwanag mo sa vision, pupunan ng tao yung mga blanco. At madalas, ang ipupuno nila yung worst case scenario. Yun nga. May isang linya dun sa source na ang lakas ng tama. An unclarified vision will be interpreted as a negative vision. Wow. Kung ang vision mo ay, let's be the best, ang ganda pakinggan. Pero anong ibig sabihin yan? Kung walang malinaw na paano, Nagiging abstract lang sa. nagiging abstract, madaling i-dismiss. Tapos dagdagan mo pa yan ng kulangan ng tiwala dahil sa mga, alam mo na, mga nakaraang palpak na proyekto. Yung heto na naman tayo, syndrome. Yun na nga. And finally, may isang dimension na hindi natin pwedeng i-ignore lalo na sa faith-based leadership, yung spiritual warfare. Okay. Ang premise dito, kung ang isang vision ay para talaga sa gawain ng Diyos, asahan mo ng may mga spiritual forces na susubukang isabotah yan. Through discouragement, division. Parang minefield. Oo. So, paano? Paano nag-navigate dito ang isang leader?
Dito na siguro papasok yung mga kwento ni Nehemiah at Gideon. Yes. Unahin natin si Nehemiah. Ang vision niya, itayo ulit ang pader ng Jerusalem. Ang simple, no? Pero grabe yung tutol. Grabe nga. At nahati sa dalawa yung resistance na hinarap niya. Una yung external resistance, mga kalaban sa politika, sina Sanballat at Tobaya. Okay? Ang unang bala nila, panunuya, mockery. May quote pa nga doon na sinabi nila, ano ba yung tinatayo ninyo? Kahit isang soro lang umangkat dyan, guguho na yan. Yung goal is to demoralize them. Exactly. Bago pa sila magka-momentum. Pero yung pangalawa, para sa akin, yun yung mas masakit. Yung internal resistance. Ayan! Betrayal from within. Oo, habang abalan sila na sa tatayo, nalaman niyang yung mga kapwa niyang mayayamang Hudyo, sinasamantala yung mga mahihirap. Grabe no, nagpapautang ng may malaking interes, yung iba ginagawang alipin, it poisons the well, kumbaga. So, paano? Paano niya hinarap yon? Dalawang magkaibang klase ng kaaway. Dito na lumabas yung galing ni Nehemiah. Hindi siya one-trick pony. Dalawa yung approach niya. Laban sa external threat, ang formula niya, panalangin at aksyon. Prayer and practicality. Yes, hindi lang siya nagdasal na, Lord, kayo na po bahala. Nanalangin siya, tapos nag-organisa siya ng mga armadong bantay. Ayun. Dito galing yung sikat na imahe, a trowel in one hand, a sword in the other. So, hindi lang siya spiritual, strategist din siya. Pero teka, paano niya hinarap yung internal problem? Hindi naman niya pwedeng lagyan ng bantay yun. Dito naman yung abas, yung tinatawag na righteous anger. Nagalit siya. Pero hindi lang basta outburst. Paano? Ang ginawa niya ay galit at pagkilos para sa hustisya. Nagpatawag siya ng public assembly, kinumpronta niya yung mga opisyal sa harap ng lahat. Wow, publicly. Publicly. At in-demand niya na ibalik yung mga kinuha nila. At ang pinaka-powerful, he led by example. Sa loob daw ng 12 years, hindi niya kinuha yung food allowance niya bilang governor para hindi maging pabigat sa mga tao. So may moral authority siya. May moral authority siya to demand justice kasi isinasabuhay niya. Grabe. Okay, so lipat tayo kay Gideon. Ibang-iba naman yung kwento niya. Ang vision palayay ng Israel sa mga Midianites. Pero yung pinakamalaking kalaban sa simula, Sarili niya. sarili niya. Oo. Ang una't pinakamalaking hadlang sa kanya ay internal doubt. Yung sagot niya sa tawag ng Diyos, hindi yes, Lord. Anong sabi niya? Sabi niya, sino ako? Pamilya ko ang pinakamahina sa tribo namin at ako ang pinakamahina sa pamilya namin. Yung imposter syndrome. Relate. Punong-puno siya ng insecurity. Maraming leader ngayon na makaka-relate diyan, no? Oo. Tapos nung nakarecruit na siya ng 32,000 na sundalo, di ba? Dapat may confidence na siya nun. Akala mo, 'di ba? Pero sinabi ng Diyos, masyadong marami 'yan. Sobrang counterintuitive. Totally. Kasi yung human logic, mas maraming sundalo, mas malaki yung chance manalo. Siyempre. Pero yung divine logic na pinipresent sa sources ay bawasan yan. Para kapag nanalo, walang makakasabi na, uy, ginalingan kasi natin eh. So the credit has to go to God. Exactly. So from 32,000 naging 10,000 hanggang sa 300 na lang. Grabe. That's a test of obedience against all logic. So anong aral dito para sa isang leader ngayon? Ang aral dyan ay yung pagtitiwala sa proseso, kahit hindi siya ayon sa conventional wisdom. At tulad ni Nehemiah, hinarap din ni Gideon ang internal resistance. Kailan? Pero pagkatapos na ng tagumpay, nagreklamo yung tribo ng Ephraim, bakit hindi mo kami sinama sa laban? Ay yung mga ganyan after the fact. Oo, pwede niya sanang sabihin, nasan kayo nung takot kaming lahat? Pero hindi. Anong ginawa niya? Humility. Pinuri niya sila. Sabi niya, mas mahalaga yung nagawa nila. He de-escalated the conflict, imbes na ipilit yung authority niya. Wow, ang galing. Nehemiah's confrontational justice and Gideon's humble de-escalation. Dalawang leader, dalawang sitwasyon. Dalawang magkaibang pero epektibong paraan.
So, paano? Paano natin isasabuhay itong mga to ngayon sa mga meetings natin, sa mga teams natin? Dito na papasok yung mga practical strategies. At yung una, siguro yung pinakamahirap, makinig para umunawa, hindi para sumagot. Listen to understand, not to reply. Oo, kasi yung default mode natin pag may kumontra, magde-defend agad tayo, di ba? Automatic yan. Pero sabi sa materials, madalas ang pagtutul. Hindi yan atake sa'yo, sigaw yan para sa kalinawan o isang takot na hindi pa nasasagot. So, bago ko ipagtanggol yung ano ng idea ko, intindihin ko muna yung bakit nila. Exactly. I-validate mo yung nararamdaman nila kahit hindi ka sang-ayon sa konklusyon nila. Yung simpleng pagsabi ng, "Okay, I hear your concern about the budget. Makes sense na mag-alala ka dyan. Pwedeng baguhin yung buong usapan." Okay. Tapos yung pangalawa, gawing katuwang ang mga kritiko. Turn critics into contributors. Teka, maganda pakinggan yan. Pero paano mo gagawin yan? Parang recipe for disaster. Mukha ngang ganyan, no? Pero malalim yung logic dito. Imbes na iwasan mo sila, yung kritisismo nila, iturin mo siyang data. Data. Oo, sila yung nakakakita ng mga blind spots mo. So, imbitahin mo sila ng maaga, tanungin mo, nakikita ko yung punto mo, valid risk yan, sa tingin mo paano natin masusolusyonan yan? So, hindi mo sila tinatanong ng approval. Hindi, tinatanong mo sila ng tulong para isolve ang isang problema sa loob ng idea mo. Binabago mo yung role nila from critic to co-creator. Mas mahirap atakihin ang planong tinulungan mong buuin. That's a huge mindset shift. Kailangan secure ka bilang leader para gawin yan. Which brings me to the third point na parang warning. Iwasan yung pamumunong dahil sinabi ko. Dahil sinabi ko, Oo, yung because I said so. Yung paggamit lang ng authority. yes, ang tawag sa resulta niyan ay compliance without commitment. Ouch. Papalakpak sila sa meeting. Susunod sila, pero kapag nakatingin ka lang. Kasi gumagalaw sila dahil kailangan, hindi dahil naniniwala sila. Ang resulta, isang vision na may form pero walang kaluluwa. Mamamatay din eventually. So, parang ang lumalabas sa usapan natin, yung resistance, hindi pala siya yung kaaway na inaakala natin. Parang, May purpose siya. oo, may purpose pala yung pagtutol. Pinipilit kanyang i-sharpen yung sarili mong idea. Tama ba? Yan, na yung pinaka-fascinating na insight sa lahat ng ito. Ang pagtingin sa pagtutol hindi bilang hadlang, kundi bilang isang catalyst, isang kasangkapan. Okay. Unang-una, tama ka, pinipino-pino ito ang vision. It refines the vision. Yung mga tanong at kritisismo, pinipilit ka nilang maging mas malinaw. Sagutin yung mahihirap na tanong. Para kang sculptor at yung pait ng kritisismo, Yun yung ginagamit mo para hubugin yung obra mo. exactly, para alisin yung mga sobrang bahagi. At hindi lang yung vision, pati yung visionary, di ba? Yung pangalawang point yata, pinapalakas nito ang leader. Absolutely. The materials use the analogy of resistance training. Hindi lalaki ang muscles mo kung hindi ka bubuhat ng mabigat. Sa leadership, yung pagtutol, yan yung weights mo. It builds your patience, your resilience, your persuasive skills, at yung dependence mo sa Diyos. And finally, parang nagiging filter din siya, no? Pinagbubuklod nito ang mga nakatuon sa layunin. Yun, it unites the committed. Trial by fire, kumbaga. Dito mo talaga makikita kung sino yung all-in sa vision at sino yung andyan lang for the ride. Oo nga. Kapag madali, lahat kasama. Pero pag dumating ang oposisyon, dyan lumalabas kung sino talaga yung naniniwala. Yung hirap, yun yung lumilikha ng shared story, ng bond. Yung 300 sundalo ni Gideon. For sure, mas matibay ang samahan nila kaysa nung 32,000 pa sila. Yung experience na yon, lumilikha ng band of brothers spirit na hindi mo makukuha sa isang peaceful na meeting. Kaya sa huli, ang aral ay ito. Hindi ang pagtutol ang tunay na kalaban ng vision. In many ways, ito pala ang nagpapatunay, nagpapatibay at nagpapalinaw nito. Tama. The opposition isn't the obstacle, it's part of the process. Oo.
Which raises an important final question para pag-isipan mo. Hindi to galing sa sources, but a synthesis of everything we've discussed. Ano yun? Kung pag-aaralan ng mga susunod na leader ang kwento mo, anong makikita nila? Isang visionary na simpleng nilabanan lang at tinalo ang pagtutol? O isang leader na ginamit ang pagtutol para hubugin siya, palakasin ang team niya, at gawing mas matibay pa ang bisyon niya?